Patinding iskandalo ang kinasasangkutan ngayon ni House Speaker Martin Tambaluslos matapos siyang gumawa ng kahihiyan sa publiko. Isang hindi inaasahang pangyayari na ibunyag umano ang ilang lihim ng administrasyon na maaaring magdulot ng matinding epekto sa kasalukuyang pamamahala. Ayon sa mga ulat, isang kontrobersyal na insidente ang naganap sa isang pampublikong pagtitipon kung saan hindi sinasadyang nailantad ang ilang sensitibong impormasyon na ikinabigla ng marami. Dahil dito maraming mamamayan ang nananawagan ng paliwanag mula kay Tamba at sa kanyang mga kaalyado sa gobyerno. May mga nagsasabing ito na ang patunay ng mga matagal ng haka-haka tungkol sa umunay katiwalian at lihim na operasyon ng administrasyon. Samantala, ilang eksperto ang nagsasabing maaaring magkaroon ng malalimang imbestigasyon upang alamin ang buong detalye ng mga revelasyong lumalabas. Habang lumalaki ang kontrobersya, nananatiling tahimik si Tambaluslos at ang Malacanang ukol sa isyu. Maglalabas ba sila ng opisyal na pahayag upang ipaliwanag ang nangyari o magpapatuloy ang pananahimik sa kabila ng lumalakas na panawagan ng taong bayan? Patuloy nating babantayan ang mga susunod na pangyayari habang inaabangan ang posibleng pagbagsak ng isang makapangyarihang opisyal sa gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang kampon ni Martin na si Chua. Once from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharda? Ang linis? Ang linis? Ang linis. Hindi. Ito. Seriously. Alam mo, totoo to ha. Si-share ko lang po yung experience ko sa inyo. Pag napapanood ko po itong hearing nila, pag napapanood ko itong mga videos, yung mga cut versions, at nadidinig ko itong mga to, alam niyo pumapasok sa isip ko, ang linis. Ang linis. Ang lilinis nyo. Hiyang-hiya ako sa inyo. Parang di ba? I mean, hindi ko po sila pinagbibintangan, pero alam mo, datingan sa akin. Ewan ko sa inyo kung ganun din, ha? Pero marami nagme-message, kita naman natin, eh. Napaka-ipokrito nitong mga ito. Oo. Hindi po sa pagbibintang. Pero yan ang opinion ko, yan ang talagang una kong nararamdaman. Totoo yan ha. Ang linis nyo, yan ang pumapasok sa isip ko. Alam mo, nung nilabas yung speech, nag-speech bago magkaroon ito ng pagdinig dito sa kamara ni Martin. Bago po nagkaroon ng pagdinig dito, naglabas po ng speech etong si Martin. Alam mo yung pinost nila galing sa News 5, meron po akong picture noon. Pinagtatawanan siya. Puro tawa. Ibig sabihin, yung taong bayan hindi na naniniwala sa mga ito. Parang si Martin, inintrohan niya, hindi namin papayagan. Ganun. Tapos bigla may hearing na ganito. Di ba? Pero kita naman natin, hindi naniniwala ang taong bayan. Magkakano? Kay ba maniniwala kay Chua? Nagtatanong lang. Maniniwala ba kay sa taon to? Sige nga, pakisagot sa comment section. Minimal amount lang po. Which is, how much po? Talagang iditin ang bilis ng no? Minimal, which is how much po? It's not even, Magkano po? Sige. It's 25,000. Digdigin mo. 25,000. 25,000. How many times po? How many times? Manghuhula siya dyan. If you could recall. 9? Ilan? 9 times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? Yun. Meron na siyang hula. Idikta nyo na yung sagot. Meron na kayong pag-iisip Fix na yung mind nyo. Hindi ko alam bakit pa kayo nag-i-interview. Alam mo itong mga ito, meron silang tanong.
Pag na-observe nyo yung hearing na yan, meron silang tanong. Pag hindi nila nakukuha yung gusto nilang sagot, parang batang inagawan ng candy. Naiiyak. Ganyan ang putaks nila. Putak ng putak itong mga ito. Alam mo, pasimplihin na lang natin eh. Pagkahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. Ha? Alam mo, hindi na kailangan itong hearing eh. Kasi kahit anong sabihin ng witness dyan, meron na kayong laman sa utak ninyo. Fix na yung utak nyo. You are not there to investigate. Nandiyan kayo para madinig ninyo, ilabas ng mga witnesses o resource persons yung gusto ninyong marinig. Kaya wag na natin pakahabaan pa ang prosesyon. Diretso na natin sa simbahan. Ano yun? Impeachment lang naman ang gusto nyong gawin kay BP Sara. Wag na tayong maglokohan. Maloloko nyo yung mga budol-budol. Pero kami hindi. Yan ang tumbok niyan, impeachment lang eh. Diretsuhin nyo na. Diba? Kasi this is the very purpose. Ha? Nagsasalang lang kayo na para meron kayong complaint kay BP Sara, wag na nating pigain ng pigain, wag nyo nang imbitahin. Iniimbita nyo pa si PRRD. Kung gusto nyo lang talagang gawin ang inyong trabaho na makagawa ng batas or in aid of legislation na sinasabi, pwede nyo namang kuhanin yung Senate hearing eh. Bakit kailangan nyo? Uulitin nyo lang eh. Gusto nyo ring maimbitahan si PRRD. Hindi kayo sinipot ni BP Sara. Alam mo ko ako, hindi ko rin siya pasisiputin. Bakit? Hindi naman pag-iimbestiga yung gusto nyo mangyari. Gusto nyo lang madinig, yung gusto nyo madinig para ma-impeach siya. Impeach nyo na. Kasi ang bottom line yan, okay? Wag na tayong maglokohan. This is just public trial. Gusto nyo lang yung pasamain ang imahe ng Duterte sa publiko. Yan lang yun. Ang problema, kahit anong putak nyo dyan, hindi naniniwala ang taong bayan. Alam nyo kung bakit? Matindi yung binitawan ni Grijaldo. Tuturuan ni Dan Fernandez at ni Abante kung anong sasabihin. Kinausap. So kahit anong palabasin nyo dyan, hindi naniniwala ang tao. Sa tingin nyo ba? Yung putak nyo ng putak dyan, naniniwala ang taong bayan? Kayo-kayo lang. Tsaka yung 10 ninyong vloggers. Kayo-kayo lang. O yung mga kakampi nyong mainstream media. Wala po. Walang epekto yan. So tingnan natin, di ba? Let's get it on. Huwag nyo na paikot-ikutin yung yung prosesyon. Sige, impeachment, magkaalaman ngayon. Ang tanong kasi, hindi nyo siguro madiretso yung impeachment dahil alam ninyo, kahit na may numero kayo, wala kayong suporta ng taong bayan. Tandaan nyo, 32 million na nang bumoto kay BP Sara. Sir, with due respect, ilang ba boto tanggap mo? Oh. Si Marcos 31 million lang, nabawasan pa yan dahil sa anomalya ng bangag at saka itong flood control. Si BP Sara tumaas pa yan. Kaya huwag tayong maglokohan. Diretso na kung kaya nyo. Impeachment na agad. We are challenging you. Kesa ipit kayo ng ipit. Sisiraan nyo sa taong bayan, sisiraan nyo. Parang isinasalang nyo, pinaiinit nyo lang yung puso ng taong bayan eh. Para pag nagsalang kayo ng impeachment, nasa likod nyo taong bayan. Hindi po mangyayari. Makinig kayo, hindi po mangyayari. Dahil ang taong bayan nasa likod ni BP Sara. Kaya kahit anong paninira nyo dyan, kahit anong putak nyo dyan, kahit kausapin pa ni Dan Fernandez at Abante kung sino-sino pa na mga witnesses, wala maniniwala sa inyo. I think so, sir. So, nung September po, tumigil na.
Meron siyang gustong Your palabas eh. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, Go! thank you po. You received an Ito pa, isa malinis. 9,000. Ito malinis eh. Bishop to, di ba? Tama ba ako? Tama. Bishop to. Oh, malinis to, malinis. May krus eh, oh. Ang laki ng krus. Ang laki, malinis to, malinis. Oh, di ko sinisiraan ha. Pinupuri ko nga, ang linis na ito. Ang linis, yung krus. Brad, anong? Ay, sir. Ano yung relo mo? Ay, Isus. Ang laki ng krus. Malupit to, malupit. Ay, ang linis, ang lioness. Linis mo, abante. times. Am I right? Yes, Your Honor. Is that not a form of pressure? Sige. Honestly, sir, the first time... Ang sama ni BP Sara, no? Sama ni BP Sara. Ang linis mo. I met or I talked with... Have you ever asked, why are you being given an envelope? Yes, sir. I asked her. But What was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Ang Was that- linis. Was Laki ng just krus. an allowance from the Vice President. Actually, I Is asked... that allowance. liquidated, or is that recorded, or Speaking of liquidation. Ang galing ng liquidation nyo, no? Diyan sa kamera, sa kamera ni Martin. Ang linis, liquidation. Liquidation. it's just given to you? Because it's a bit different when you say allowance, and it's just an envelope given to you. Am I right? Sir, the first time I received it, I honestly asked Shine. Kamusta si Grijaldo? Ha? Nakausap mo na ng malupitan? Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I received it knowing na it Okay. was not part of the Who gave you confidential Who gave you the envelope? fund. ASEC, Sunshine Fajarda. Who requested you to sign the accounting report? It was also ASEC Shine Fajarda. Therefore, if it was ASEC Fajarda who requested you, as you said, to sign, and she is also the one that gave you the envelopes, would you not think that Alam nyo, ito yan eh. Pasensya na po ah. Gaya ng sabi ko, tuwing maririnig ko itong mga ito, ang nabibitawan ko salita. Kahit pinapanood ko lang, kahit hindi po ako gumagawa ng video, hindi ako naka-live. Ang linis nyo. Bakit? Kasi kahit anong gawin nila dito, naiipokritohan ako sa kanila. Yung totoo lang ha. Pasensya. Ha, Kong? Yan yung nararamdaman ko eh. Ang ipokrito. Alam nyo kung bakit? Kahit anong piga nyo kay BP Sara, kung hindi nyo kayang pigain ang confidential funds din ni Marcos, bias kayo. Double standard kayo. Kita nyo ang laki ng ginagasto sa flood control. Tahimik kayo pare-parehas. Binaha ang buong Pilipinas. Pinagmalaki yung bilyon ng flood control projects. Pinagmalaki pa sa SONA. Pipi kayong lahat. Walang kumestyon kay Marcos. Ngayon, pinipiga nyo si BP Sara. Kaya we cannot blame the people. Kung ang tingin sa inyo mga ipokrito. Kung ang tingin sa inyo mga bayaran. Sabi nga ni Pulong di ba, nadilos siya? Gusto nyo malaman kung magkano kada upo? Gusto nyo malaman? Yan ang sabi ni Pulong. We cannot blame the people kung ipokrito tingin sa inyo. Ang daming nangyayari. Gaya na sinabi ko, si Amy, dikit ng dikit sa Duterte. Until she call out BBM na magpa-drug test, wala akong tiwala. Pa Duterte to si Amy.
Hindi niya kinall out na ang daming sigaw na gumagamit si Marcos. That is not the issue kung totoo yun or hindi. It's not for me to judge. It's for him to take the drug test. At hindi kinall out ni Amy. Kaya sabi ko, kahit anong dikit mo sa Duterte, sabihin mo pang best friend mo si Sara, hanggat di mo kino-call out yung kapatid mo, ipokrito dating mo sa amin. Same sa inyo. Paano yung gipit nyo kay BP Sara? Ano yun? Hindi kayo nabaha? Dahil magaganda bahay ninyo? Nakatira kayo sa mga kilalang kondominium? O ano pa? Bakit hindi ninyo matanong si Marcos? End of story. Kaya kahit anong daldal nyo paikot-ikot dyan, ipokrito, labas nyo sa taong bayan. Impeach nyo na, wag na nating pagtagalin. It's a form of pressure on your part? Come on, but please tell us the truth here. Naks! May pag-anong pa. Come on, please. Ito yung sinasabi ko, pag hindi nila nagugustuhan yung mga sagot na nadidinig nila, tama eh. Aminin mo na lahat. Pati pagpatay kay Jose Rizal kaysa ginaganyan ka ng mga yan. Di ba? Sasabihin niya ako na pumatay kay Lapu-Lapu. First, Luca, I think you know what I mean, isn't it? I do not think... Oo ka na lang ng oo. Sinagot ka na eh. Hindi mo nagustuhan yung sagot eh. Oo ka na lang. Aminin mo. Ikaw nagpapakalat ng drugs sa Pilipinas. Ikaw pumatay kay Ninoy Aquino. Aminin mo na lahat. That you are going to receive envelopes from the same person that requested you without you realizing the... Hindi. Sana bago mo sinagot. Meron akong tanong. Kamusta na si Grijaldo? Ha? Ang linis mo, Teng. pressure of signing it. Ms. Catalan. Your Honor, at the first giving of the envelope, I honestly asked ASIC Shine if it is part of the confidential fund. Sabi niya, hindi, this is just an allowance from the secretary. So I trusted her word for Masaya ka dun sa sagot. Hindi. that. And without any thinking na it was really part of the confidential fund. Honestly, Natuwa ba sa sagot si Tamba? Nagtatanong lang. Sa tingin mo, natutuwa si Tamba sa sagot niyan? Ikaw na ang bahala. on my part. So I received it honestly on my part without any, it was part of the confidential fund. I am saying this to you because alam mo, talagang Pinatay ni Sara si Jose Rizal. Yun na, diretsuhin mo na. and my heart goes out to you, Miss Catalan. You know, I think it would be best that, you know, in your own heart, you have been pressured because you received the envelopes. They're not only being requested. Di aminin mo na daw. Yan ang ibig niyang sabihin, ma'am. Aminin mo na. You have been pressured because you received envelopes thinking that they are just allowances, but you know it is never recorded. It is not part of the budget that was given to the OVP. Koko to si ate. Sabi, so ano pa gusto mo aminin ko? Aminin ko na. Naguguluhan na rin si ate. Pansin nyo? Tanong mo kay Grijaldo, paano sumagot? Or the Secretary of Education. It's not part. Did you sign a voucher for it?
No, Your Honor. See? I mean, so what I'm saying is this. Those 9 envelopes you received Para tayo nasa circus na ito. Ay, clowns. is a form of pressure on your part or on the part of the same person that asked you to sign. Miss Catalan. Am I right? Yes or no? No. Yes or no? Yes ka na lang ng yes. Haba pa pag nag-no ka eh. Yes na. Maybe, Your Honor. No, there's not maybe. Ayaw niya na maybe. O gumatong pa yung News 5. Nilagay, ikatlong DepEd official umaming nakatanggap ng cash envelopes. So, idiin mo, News 5. Palakpakan naman dyan, mismo. Yes, isn't it? Yeah, talaga sinusubo niya eh. Sige na, kunin mo na. Ma'am, ilang taong ka pa bago magretiro? Ganun mga tanongan kay Grialdo eh. Sinusubo na. Kunin mo na, oy! Sinusubo na yung sagot. Ma'am, nang matapos na tayo. Mga tropa mo, Martin. Kasipsip. Am I right? Maybe, Your Honor. Sinagot ka, ayaw mo namang tanggapin kasi yung sagot eh. Yun yung sinasabi natin. Meron na silang nasa utak eh. Hindi naman sila kumukuha ng facts. Gusto lang nila, i-confirm kung ano yung gusto nilang i-confirm sa national TV para masira si Sara. Hindi para humanap ng katotohanan. Para humanap ng kasiraan. Ilang beses kinang sinagot ng maybe ayaw mo eh. O di ikaw na lang sumagot sa tanong. Pag ako ganyan, pambir. Ayaw nyo na sagot ko eh. Di kayo na sumagot sa tanong ninyo, mga ano kayo eh. Ay, asar ako ng ganyang tatanungin ako. Saan mo gusto kumain? Sasagutin ko kahit saan. Tapos ayaw yung sagot ko na kahit saan. Ay, huwag mo na akong tanungin. Ikaw na sumagot sa tanong mo. Tatanong-tanong ka eh. Ganyan tumanga ito eh. Am I pressuring you now? Hindi ba, Jesus Maria? Yan yung tanong. Hindi ba obvious? Yung mga kampon lang ni Martin maniniwala, hindi kayo na memoresure. Pambihira naman. Kahit grade 2, halatang halata naman. Ate, kuya. Kuya ako eh. Am I pressuring you now? I'm so nervous right now, Your Honor. Kasi pag sinagot na, I'm pressuring you right now. Pag sinagot ng yes, magagalit ka eh. Pero yan naman ang totoo. O puntahan pa natin ng isang sip-sip. Paaaresto ng Gitnahin na natin. Ink na ginamit at saka yung lapad po. Gastos nito at para saan ito ginastos. Kabilang sa pinuna ng mga kongresista ay yung mga acknowledgement receipt na isinumite ng OVP na walang petsa at walang pirma. Ang iba naman magkakaiba ang pangalan ng pirma at petsa pero tila iisa ang tinta ng panulat pati penmanship o sulat gaya ng dalawang resibong ito. Kindly observe the letter J. Ito pa isang malinis. Tama po ba na halos parehas yung letter J dyan? Yes, Mr. Chair. Yes? Tama rin po ba na parehas din yung color ng ink na ginamit at saka yung lapad po ng pagkasulat? Yes, Mr. Chair.
Ang tinta na ginamit katulad din daw sa tinta ng pirmang ito ng isang ASEC ng OVP. Hindi po ba parehas yung pinakita ko na Prussian blue? Mukhang parehas, Mr. Chair. Ha? Mukha pong parehas. Parehas. So, it's the same ink used by ASEC Lemuel Ortonio, the Assistant Chief of Staff of the Office of the Vice President. There are only two things na pinuntahan yung pondo. Dalawa Nagamit lang sa- ang pinuntahan ng pondo. Ano yon? Akop! Malinis na akop. Ano pinuntahan nun? Honorable akop. Iba o ibinulsa? Napunta sa iba o binulsa? Ulitin natin. So, ayaw nyo matanggap yun. Ako, kaya kong tanggap. O ibinulsa. Nagamit sa iba o ibinulsa. So, ayaw nyo matanggap yun. Ako, kaya kong tanggapin. Yun. Sira na si Sarah. Oh. Oh. Napunta sa iba o binulsa. Kung ayaw nyo tanggapin yun, ako kaya kong tanggapin. Eh talagang tanggap nyo. Talagang masisir. Yan naman ang purpose eh. Di ba sirain si BP Sara? Hindi, huwag ka po magagalit ha. Yan po talagang opinion ng taong bayan, including me. Kasi, again, ulitin ko, kaya nyo bang tanungin ng ganyan si Marcos? Saan na pupunta yung flood control projects na bilyong-bilyong pondo? O lahat Duterte? Lahat na lang Duterte. Inimbestigahan na sa Senado, gusto nyo pa rin imbestigahan si PRRD dyan. Alam mo, simple lang. Kung may kaso kayo kay PRRD, kung may kaso kayo kay BP Sara, demanda nyo na lang. Tapos na yung issue. Kasi kahit ako kay BP Sara, hindi ako pupunta dyan. Sabi mo, 7 OVP officials na no-show sa pagdinig sa kamera, ipaparesto kung di susunod sa bagong sabpina. And tingnan nyo yung pinapakita nyo dyan. Nakaharas sila eh. Nakikinig ba kayo sa sagot? Hindi rin naman. Ba't kailangan nilang umattend? Huwag niyong sisihin yung reaction ng mga ayaw magsi-attend. Ang sisihin ninyo, be responsible. Ganyan ba dapat ang pagtrato? Sa kung resource person man yan o witnesses, hindi ko na alam kung saan nyo sila ilalagay. Pero I'm sure kikita nila may pagkabayas kayo eh. Hindi nyo nga ma-question si Marcos. Lahat ng punto nyo, lahat ng punto ng kamera ni Martin ay patungkol sa Duterte. Sinong gaganahang umattend dyan? Drama ang kinakalabasan. Persecution, political persecution. Totoo man yun or hindi, it's not for me to judge. Pero yan ang nakikita ng taong bayan. So can we blame yung mga ayaw umattend, yung 7 OVP officials na yan? Hindi. You have to be responsible. You have to blame yourself also. Ganyan yung pinapakita ninyo eh. Oh. Siguro kung ako nakita kong ganyan, tutumbukin nyo si Sara lang. May tunutumbok na kayo. Tatanungin nyo ako, ayaw nyo rin naman, hindi rin naman kayo makikinig sa sagot ko. Meron na kayo nasa isip? Pupunta pa ba ako? Hindi na. Hindi nyo ako papupuntahin dyan para meron kayong malaman sa sagot ko. Para idikta nyo sa akin kung ano yung gusto nyong marinig. Di ba? Aminin nyo na lang lahat. Kayo na pumatay kung kani-kanino. Kayo na rin may hawak ng pogo. Pero teka muna. Alam nyo naman si BP Sara. Hindi duwag yan. Ha? Siya mismo nagsumasagot. Sasagot yan. At merong video. Merong video. Ang magiging topic si Tamba. Alako.
Ngayon, tanong ko sa inyo, kung maliwanag na meron ding corruption, kung merong corruption, hindi lang kay Marcos, meron din si Martin. Di umano, na corruption. Kaya nyo bang tanungin ng ganyan? O double standard kayo? Kasi next, sinabi ni BP Sara mismo yun. Next, si Tamba, si Martin. At ang kumakalat nga, may video pa. May ebidensya. Pakita nyo nga, hindi kayo bias. Pakita nga nyo, hindi kayo double standard. Imbestigahan din nyo. Just prove na yung ginagawa nyo is not political persecution. Kung hindi, in aid of legislation. I mean, sinong naniniwalang in aid of legislation yan? Kayo. Kayo mga kamara ni Martin. Diba? Well, antayin nyo na lang. Hindi naman duwag ang Duterte. Hindi naman siya katulad ng ibang amo dyan. Nagtatago sa kampon. BP Sara, sumagot mag-isa. PRRD, sumagot mag-isa. Ayaw pa nga umuwi. Matapang yun. Kasi hindi adik. Hindi adik. Hindi spoiled. Hindi weak. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!